Good day mga ka-Aircon Tech, mga ka-technician. So may isi-share lang ako sa inyo na isang video na ito, yung ating isang indoor board kung bakit ayaw umandar ng ating pan motor. Ayan, so isi-share lang natin. Subscribe na lang po sa ating YouTube channel, JDL Electronic Service Center, para masundan nyo yung ating mga video na ginagawa. So ayan, so bago ko umpisahan pala yung video na gagawin natin, yung isang pan motor na ayaw umandar. So yung topic kasi natin, doon na naman sa disenyo ng board na ginawa na medyo parang kung papansinin natin, hindi tama yung pagkakadisenyo. So ito pala siya yung isang board na nilabas natin nung nakaraan, yung kay Hitachi. So, ayan, gusto ko sanang humingi ng paumanhin doon sa mga tinamaan doon sa board na ito. Pinakita lang naman natin and sinishare lang natin ng mga nagiging problema dito sa aircon. So, hindi ko po sinasadya kung may mga tinamaan man, lalo na doon sa mga may handle na itong isang board na ganito, yung Hitachi. Ayan, so sinishare lang natin para ma-prevent or maagapan yung mga nagiging problema. So, hindi naman ito direktang, ano bang tawag dito? Direktang paninira or hindi naman tayo naninira ng mga brand na mga ganito na aircon. So, pinapakita lang natin. So, ito naman yung board na ito, yung ipinakita natin doon sa nakaraang video. Yan. So, dito sa section na ito, yung nagkakaroon ng corrosion. And yun yung isang dahilan ng pagkasira. So may mga nagtatanong din pala sa atin, ano daw yung pwede nating gawin para ma-prevent ba o maalagaan yung board na hindi kaagad siya masira. So may pinagagawa po ako dito, may ginagawa kami dito sa ganitong board. Dahil mapapansin nyo kasi ito, butas kasi ang harap niya, no? Yan, no? Nakikita nyo ako sa likuran. Yan. Butas yan. Then, lampasan siya dito. So, dahil nasa harap ito ng aircon, nagkakaroon siya ng moisture. Yan. So, nagpapawis siya. Nagpapawis yung ating pinaka-board na ito. Kaya, madalas siya, ang nagiging problema, nagkakaroon ng corrosion sa part na ganito and nagkakaroon ng spot ng kalawang. Yun yung dahilan ng pagkasira niya. So, yung ginagawa namin, katulad niyan siguro, do sa mga medyo may bago pang ganitong unit, pinakamaganda, nag-a-apply kasi kami ng ganito, spray paint, yung clear, ini-sprayhan namin ito, yan, dito sa section na ito. Pero bago nyo isprayhan, applyan ng spray, make sure lagyan nyo ng, ito yung mga tack switch natin, yan, ito, lagyan nyo ng masking tape para hindi pumasok yung pintura sa loob. Yan, ito mga tack switch na ito, yung pindutan. And pag nalagyan, pwede na siya, and yung mga terminal siguro, pwede nyo na siyang applyan ng ganitong pintura. Yung clear paint, yan, ito, 100 pesos lang yata ito, 90 pesos. Yung ganito. So, pwede nyo siyang i-spray dito sa board na ito para hindi siya basta-basta tabalaban ng corrosion. Yan, so sakto na yon siguro, konti lang naman yan, spray lang. And yung matitira, spray nyo doon sa pinaka-evaporator at condenser natin sa gilid para maproteksyonan din yung mga tubo natin na hindi basta tamaan ng corrosion. Yan, eto. So, okay na. Para medyo tumagal yung board natin kasi medyo may kamahalan din itong board na ito. Sa hirap ng buhay ng mga Pilipino ngayon, nahihirapan sila pagdating dito na bumili ka agad. So, hindi naman biro ang presyo kapag nasira yung ating aircon. Kaya, siguro doon sa mga medyo okay pa naman yung unit, yun na lang, spray natin. And, ayan, isusunod ko yung isa na ipapakita sa inyo na isang may problema na naman. So, ito yun, no? Hindi ko alam kung anong brand ang gumamit nito kasi pinadala lang yung board. Hindi ko alam kung anong brand. Ayaw mandar ng pan motor niya. So, ipapakita ko sa inyo yung nagiging problema. Okay, so babalikan ko kayo at ipopokus ko yung kung paano natin gagawin. And ipopokus natin, papakita ko kung bakit nasisira ito.
yung ayaw umandar ng pan and bakit nasisira yung board dahil doon sa ating pan motor. Okay, so babalikan ko kayo saglit. Okay, so ito yung ating board na gagawin. Ayan, so ayaw umandar ng pan motor nito. Ayan. So dito nakakabit yung ating pan motor. Ayan. Then, i-testing natin. So, ayan o. Naka-power na siya. Wala kasi itong display eh. Ilaw lang. Ayan. Naka-ilaw na siya ng green. Pero, yung ating pan motor, hindi umaandar. Ayan. So, alamin natin kung bakit. So, ayan, makikita kasi natin yan dito. Yung supply nito, kung mapapansin nyo, yung ginamit na supply ng ating pan motor, dito, katulad dito nung pinakita natin sa mga nakaraang video natin, yung supply niya is 310 volts DC. So, kung wala yung supply natin, hindi aandar ito. And, nakaka-apekto ito doon sa ating board kapag ka umiikot itong ating pan. Kasi makikita nyo yung design ng board natin na ito. Ayan. So, ito yung ating terminal ng pan motor. Ito. Nakadirekta na yan dito sa ating capacitor na ito. Ayan. Ito. Nakadirekta na siya dito. Ayan. So, kapag ka isinaksak na umikot itong pan na ito, yung sinasabi nating nakaka-apekto, makaka-apekto talaga siya dahil nagkakaroon ng supply yung ating capacitor, bumabalik yung supply natin. So, napatunayan na naman natin ito and nabubuhay yung ating indoor. Yan. So, pakita natin yung isang unit na may ganitong problema. So, ito yung isang board na sinasabi natin na may problema. So, naipakita ko na ito noon and then drawing na natin yung kung bakit siya nagkakaroon ng problema. Ayan o. Tingnan nyo yung ating board. Wala yung connection ng ano. Pag inikot ko siya. Ayan o. Nakita nyo na buhay. Ayan. Ayan. Nag-on yung unit natin. Yun. Nabubuhay yung ilaw. O, ayan o. Iniikot ko lang siya. Yun, nabubuhay siya. Okay? Ayan. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng supply, yun, no? Nagkakaroon siya ng supply na bumabalik doon sa ating, yun, doon sa ating board. Kapag umiikot ng mabilis itong ating pan na ito, ayan, no? So, makikita niya, bahagyang ikot pa lang yan. Yan. Yun. Nabubuhay siya. Yun. Okay. So, ganun din itong isang board na ito. So, alam nyo na kung sino may-ari nitong board na ito. So, hindi ko na lang babanggitin ang brand. Pero, kilala naman ng mga aircon technician ito. Yan. So, para hindi na tayo makasira o masira yung unit, kapag nagki-cleaning tayo, bunutin nyo na lang ito sa pagkaka-plug itong pan motor natin. Yan. So, tanggalin nyo na lang para hindi mag-return o bumalik yung supply natin papunta dito sa capacitor na ito. Yan. Okay? So, pakita ko na yung board natin. So, yan yung ating board na i-repair na ipapakita sa inyo yung dahilan ng pagkasira o yung dahilan ng sira niya. Kung bakit ayaw umandar. Yan. Tignan natin yung ating tester. Okay, dilim. Yun. Okay. So, ayan, digital na yung gagawin natin na tester. Ito, so isasaksak ko muna and susukatan natin ng voltage. So ayan, buhay na yung unit natin. Ayan. So ayan, sukatan natin ng supply. Ito, ayan, nakikita naman yata sa tester natin. So ito yung naka-DC voltage setting tayo ha, kung paano natin i-check yung supply. Ito yung ating negative, yung black, and yung positive natin, yung red. Yan, 320 volts yung nasukat natin. Yan, 320.
So, meron pa siyang isang voltage na requirements. Ito yung 15 volts. Dito yan sa terminal na kulay white. Yan. So, kaya hindi siya umiikot. Ito, nakatutok ako sa kulay white. So, wala yung 15 volts natin. Yan. Na supply ng ating fan. So, yung isa, meron tayo. Yung 320 or 310 volts. Yan. So, bakit nawala yung ating 15 volts? And ito na naman yung questionin natin na board kung bakit ganito yung parts na ginagamit nila. Okay? So, ayan, pakikita ko sa inyo. Medyo maliit lang kasi yung parts. Ewan ko kung makikita nyo. Yung ginamit niyang supply na 15 volts, galing siya doon sa ating power supply. Ito. So, mapapansin nyo itong yan o, nagkulay brown na. Yan o. Meron siyang isang regulator na 7815. Yung 7815 ay pakita ko na sa inyo kung paano i-check ha. Yung input, minimum of 15 volts up to 78 volts. Then yung i-out niya, maglalabas siya ng 15 volts. Ayan o, makikita nyo na halos nasunog na. Yun. Ayan. So, bakit siya nasusunog? Dahil sumusobrang init yung IC. Ito, yung supply ng ating fan. Yan, yung 15 volts na voltage requirements ng ating fan motor na DC. Yun. So, makikita nyo, napakaliit nung ginamit niyang regulator. So, pwede naman silang gumamit ng mas malaki or mas mataas ng konti. Yung ganito, 7815, katulad doon sa pinakita natin na naunang video. Yan, 7815. Pero ang requirements na ginamit nila, yun, napakaliit. Kaya madali siyang masusunog o mabilis siyang umiinit. Or hindi rin nilagyan ng heatsink para maproteksyonan yung itong IC na ito para hindi siya nasusunog. So, yan, sukatan natin ha. So, tingnan nyo na lang kung medyo maliit kasi yung parts. Yan, so isasaksak ulit siya. Ayan. So, nakasaksak itong unit natin. Yun. So, binuhay ko. Okay. So, ito yung input natin. Yung ito. Yung nasa kaliwa. Ito. Yan. So, meron tayong input na 19 volts. Kung nakikita nyo sa tester. Teka, nag-reflect yata sa ilaw. Yan. So, ayan, 19 volts. Lapit natin ng konti. Ito yung 19. Ayan, may input tayo. Lilipat ko sa kabila, ito yung out niya. Yan, wala tayong output na supply. Yan. So, napakita ko na pala ito doon sa isang unit natin na outdoor board na 3 HP. So, ito, ganun din pagkakadesign niya. Parang ginaya niya rin yung disenyo. Pero ito, naka-direct din dito yung supply natin. Yun naman, naka-isolate na. Ito, naka-direct dito yung 320 volts natin o 310. Ayan o. Pero yung 15 ang wala. Yan. Then, ang ginamit niya, yung maliit na regulator. So, masusunog talaga siya kung ganyan kaliit. Eh, hindi natin alam kung bakit ganyan yung mga dinidisenyo nila. Or para madaling masira yung parts or ano. Ayan. Kaya lang, para ma-prevent natin or ma-protection na natin, dapat sana magagamit pa ng matagal yung unit natin pero nasisira ka agad. So, ayan, susubukan natin ipakita ito. Papalitan natin itong regulator na to. Ayan, gagamit tayo ng mas malaki. Ito. Okay. So, binunot ko na sa saksak. And, ito yan, yung regulator na ito. So, ayan, tanggalin ko muna yung IC. Ito yan, yung IC na chinek natin. Yan. So,
So mapansin niyo kung gaano kaliit yung ginamit nilang regulator. Yan, medyo hindi lang may focus sa camera kasi nagkakaroon yata, nagbablurred yan, oh. Yan, ganito lang. So ang ginagamit natin naman dito, yung ganito kalaki. Tingnan nyo naman yung diferensya. Oh, napakaliit and napakababa ng amperahe na ginagamit niya. Compare dito sa ginagamit natin, yan. And pwede pa nating lagyan siya ng heatsink dito. Kung kinakailangan na mag-overheat, pwede nating lagyan. Pero sa tingin ko, hindi na natin kailangang lagyan dahil mas upgraded na ito. Compare dito sa maliit na ginamit na original. Yan. So, ayan. Then, kabitan natin para makita natin. Okay. So, ayan yung regulator na ginagamit natin. Yan, oh. Kapag nakaharap ito sa inyo, yung kaliwa, ang input. Yung gitna, ground. And kapag ka yung pinakakanan natin, ang output. So, 7815 itong regulator natin na ito. Yan. So, alam na naman natin ito. Naipakita na natin ito doon sa mga naunang video natin. Ayan, 7815. Okay. So, papalitan lang natin ang 7815 ito na mas mataas na value. So, may nakasulat din naman yan dito. Yun, no, kadalasan meron. Or hahanapin na lang natin kung alin yung input. Kung alin yung supply na pumasok. Galing yan dito sa capacitor na to. Papunta dun sa input natin. And pag-out na siya ng 15 volts. So, yan. Kung ito yung input natin, so ito yung kaliwang paa. And yung kanang paa, ito yung output natin. So, papaganito ang tayo niya. From left to right. Ayan. Mapapansin nyo, sakto naman siya doon sa butas na yan. Kahit malaking IC. Compare nyo doon sa maliit na ginamit nila. Ayan. Kunti na lang naman ang diferensya. Yung sa presyo, parehas lang yata ito pag binibili. Ayan. So, magtataka ka bakit ganito pa rin ang ginamit nila. Maliit. And nakikita nyo, mabilis naman siyang nasisira. Okay. So, ito, ihihinang ko na lang. Ayan. And putulin ko na yung mahabang paa. Yung. Okay. So, ayan. Naikabit ko na yung ating 7815 and sukatan ulit natin ang supply. Yan. So, 7815 po ito ha. Yung value niya. Ibig sabihin ng 7815, 15 volts supply regulator. Yung 7815. So, marami pa rin po nagtatanong nito. Ano ba yung 7815? Kanina may na-receive akong message. May nabasa akong message kanina. Yung 7815 ba daw ay MOSFET. So, may kanya-kanya po kasing number ang ating mga regulator. Ito po, regulator ng 15 volts. Iba po ang MOSFET. So, kapag nalilito kayo, tingnan nyo na lang yung number muna. Mag-base kayo sa number. And baka pwede nyo i-search sa Google. Nandun naman po lahat sa ating Google. Yung number, itatype nyo lang yung number and lalabas na sa kanya yung mga description niya, kung anong gamit niya, kung regulator, kung pinaka-amplifier or ano, lalabas na siya doon kung anong pinagagamitan. Ayan, so balik ulit tayo dito. Okay, so isasaksak ulit yung ating unit. Ayan, so bubuhayin natin. Ayan, mapapansin nyo, umandar na yung pan motor natin dahil lang doon sa isang maliit na parts na yan. And sukatan natin ulit ng supply. Ito yung kulay white, yung hinahanap natin na nawawalang voltage. Ayan, makikita nyo, 15.1. O yan, yung 15 volts na nawawala natin kanina. And ito yung, yan. So ito yung 310 volts o 318. So, mataas siya kasi unregulated siya, kaya mapapansin nyo, mataas ang supply niya. Ayan, dahil unregulated siya, dumaan siya dito sa ating, ayan nakadirect siya dito.
Yung ganito. So, yung mga dual inverter kasi na tinatawag natin, so gumamit siya ng IC na supply ng ating pan motor, yung doon sa mga LG unit na may dual inverter. Ayan yon, yung hiniwalay na nila yung supply ng DC pan motor nila. So, gumamit sila ng parang IPM na rin. So, dalawang IPM niya. Yung IPM na para doon sa pan motor and yung para doon sa ating compressor. Ayan. So, okay na. Nakuha na natin. Yan. So, katulad nito, kung ma-encounter nyo yung mga ganitong problema, wag na kayong magpalit nitong maliit. Ayan, regulator lang naman to eh. Ang importante lang, magkaroon ng supply yung ating pan motor. Ito. Makikita nyo, Panasonic pa pala itong ginamit na pan. Pero alam ko, Whirlpool yata itong brand nitong board na ito. Kasi walang nakalagay na brand eh. So, ayan. So, hindi na kayo gagamit ng ganitong kaliit. I-upgrade nyo na sa ganito kalaki. 7815 lang naman ito. So, ayan. Okay na. May supply na tayo. And umaandar na rin naman yung ating pan motor. Ayan. Pakita ulit natin na umandar na. Ayan. So, umiikot na yung pan motor natin. Ayan. Off natin. Ayan. Off. I-on natin. Ayan. So, may supply na yung pan motor natin. Okay na. Yung nawawalang 15 volts natin ang naging dahilan. So, ayan na. Yung kulay white na line na ito or yung pangalawa, yun yung 100, yun yung ating 15 volts na supply. Sa ganitong modelo to sir mga ka-Aircon Tech. Ayan. Ito. Yung kulay white na ito. And yung kulay red, ito yung 310. Ayan. Okay. So, doon sa pagkakadesign nito ulitin ko ulit Kapag magki-cleaning kayo, bunutin nyo dito kasi nagkakaroon ng feedback ito. Pag inikot nyo ito, nagkakaroon ng supply yung ating capacitor na ito, yung pinaka-filter capacitor na ito. And dyan yung nagiging supply na out. Nabubuhay yung ating regulator dito na supply. So, nagkakaroon ng voltage yung ating secondary. Nagkakasupply ang system natin. Ayan. Okay? So, yan, okay na. Naipakita na natin kung paano natin ginawa yung isang may problema sa pan motor. And ulitin ko pala ulit hingi ako ng paumanhin doon sa mga brand na, kasi ito yung brand na nilabas natin na medyo marami ang nakaganon. Yan, so, inuulit ko lang, hingi ako ng paumanhin kung may mga tinamaan man. So, ito, ang purpose ko lang naman po dito, para ma-prevent or yan, yung ating mga aircon mapangalagaan ng maayos. Ayan, so makikita nyo kasi yan, inulit ko, butas kasi talaga siya, mapasok dito. And doon sa mga ibang brand na naipakita natin, na medyo pinapansin lang natin na may mali doon sa pagkakadesign. So, wala naman po talagang perfectong electronics. Yan, wala pong perfecto. Lahat po yan, may mga kahinaan na doon sa ating mga board, na lalo na sa electronics. Kahit so sa gamot or sa medicine, wala akong perfectong medicine. Tanging gawa lang ni God ang mga perfecto. Yan. Okay. So, sana nakatulong itong video natin. And, ayan, sana may natutunan tayo sa kahit paano. And masundan natin yung ating mga video na ginagawa. Ayan, so maraming nagtatanong sa akin, malaki na daw ba sinasahod ko sa YouTube? So, wala ko kaming sinasahod pa sa YouTube. Maliit lang po yan. Sa totoo lang, dahil maliit lang naman ang viewer ng mga ganitong nilalabas natin. Actually, kung gusto namin kumita talaga sa YouTube, gagawa kami ng ibang video na marami ang nanonood. So, hindi ho namin purpose or hinahabol yung kumita kami sa YouTube. Ang hinahabol ho namin ay yung maturuan kayo. Yan, maturuan kayo ng libre and ipakita natin kung paano natin ginagawa. Ayan. So, ayan lang ang kaya kong ibahagi siguro sa inyo. And itutuloy-tuloy lang po natin yung ating mga ginagawang video na ito. Yung mga nasasagupa nating mga trouble do sa mga nire-repair nating video. Board, re-repair na video. Ating mga board. Ayan, so ipapakita namin sa inyo sa mga ka-aircon technician natin. And subscribe na lang po kayo sa ating YouTube channel, yung JDL Electronic Service Center, para tuloy-tuloy yung mapanood yung ating mga nilalabas na video. Para ma-share natin doon sa ibang mga technician na hindi pa nakakaalam ng mga ganitong problema. Yan. So, okay na. And thank you po ulit. So, actually talaga dapat ngayong taon na to,
magre-retire na ako sa pag-electronics and nakapokus na lang kami sa pagdi-dealer ng aircon. Kaya lang, napansin ko talagang marami pala nangangailangan pa na pagdating doon sa inverter aircon ay marami ang hindi alam doon sa ating mga board. Kaya ito, pilit nating mailabas sana. Ayan, so okay na. Kung mailabas man natin sana and matulungan nyo din ako kahit paano doon sa mga, actually ang kita lang talaga namin doon sa mga binibenta naming mga aircon unit. So marami naman po kaming accredited na, ayan, kaya marami kayong mapapansin nyo, marami kaming board din dito. So accredited po kami ni Nakulin, si Hanabishi, si Everest, si TCL, sino pa ba ito, si Extreme. Ayan, mga accredited services and Sigri. Accredited service center po kami yan mula noon pa, ilang taon na rin. Ayan. Kaya, thank you. And sana may natutunan tayo. Okay, so kita-kits ulit tayo sa susunod na mga video. Ayos!